Alam niyo ba mga kaibigan na ang ating buhay ay maikli lamang? According sa Biblia sa Psalms 90 verse 10, ang edad ng tao ay 70 hanggang 80 lamang po. Kaya mga kaibigan, ang ating buhay ay dapat po natin gamitin according sa kanyang kabutihan. At ang ating buhay mga kaibigan ay dapat nating pag-ingatan mga kaibigan. Pag-ingatan upang hindi ito malulong sa mga bisyo o di kaya sa mga gawang makasanlibutan. Bilang mga Kristiyano mga kaibigan, ito po ang ating kaligayahan. Kami po ay nangaral ng salita ng Diyos sa loob ng 7 araw mga kaibigan sa Pilaon at saka dito sa Pinamumuan. At tayo po ngayon mga kaibigan ay nandito sa Bricknick Beach Resort. Tingnan nyo ang palibot na napakaganda. At yun mga kaibigan, ang ipapangaral ko sa inyo mga kaibigan at pagkatandaan po natin na ang buhay ay short lamang po mga kaibigan. Kaya kailangan natin mga kaibigan na gamitin sa magandang paraan o sa magitan ng napaka makulay na buhay. Dahil ito ay blessing ng Panginoon. Lahat ng ating natatamasa sa sanlibutan ito ay blessing ng Panginoon. Alam ba natin mga kaibigan kung papaano natin makamtan ang buhay na walang hanggan? Una mga kaibigan, kailangan nating manampalataya sa ating Diyos. Ang Diyos mga kaibigan ay gumawa ng bagay sa sanlibutan ito at itong mga gawa mga kaibigan ng ating Diyos kung ating titingnan, sasabihin natin na gawa ito ng tao, sasabihin ng iba ito'y ginawa ng tao. Ngunit mga kaibigan, ito po mga kaibigan ay ginawa ng ating Diyos. Bakit ginawa ng ating Diyos? Dahil mga kaibigan, ang tao ay binigyan ng karunungan ng Diyos upang makagawa ng gaya nito ng mga paliguan, beach, upang magkaroon ng kaligayahan ang tao. Ngunit ang masama lamang po mga kaibigan ay ang mga tao ay ginagawa nila ang mga bisyo mga kaibigan. Ang mga blessing ng Panginoon ay kanilang ginagamit sa hindi maganda mga kaibigan. For example, dito, ang mga tao mga kaibigan ay dito nag-iinuman kapag may birthday, mga kaibigan, nadala dito at dito nagsiselebrate. Ngunit mga kaibigan, mayroong mga nakalalasing na inumin. Bilang mga Kristiyano, napakasimple po mga kaibigan at masaya mga kaibigan. Tingnan nyo ang ginawa ng ating Diyos, napakaganda. Ulitin ko mga kaibigan, ang ating buhay ay short lang po. Dapat gamitin po natin ito sa tamang paraan. Number 1, manampalataya tayo sa ating Diyos. Number 2 mga kaibigan, ay pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Dahil kung dito sa sabutang ito mga kaibigan, tayo ay masaya. Sabi pa nga, kahit lupa man ay langit na rin. Bakit langit na rin? Dahil masaya. Hindi mo pinahirap ang iyong sarili dahil sa mga masasamang bisyo. Yun ang sinasabi mga kaibigan. So, ang ikalawa mga kaibigan, ikalawa ay pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan. At tayo'y naghihintay sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang pagdating. Ang pagdating ng ating Panginoong Diyos mga kaibigan ay malapit na po at ang mga palatandaan ay malapit na po. At ang ating Diyos ay may inihandang bagong langit at bagong lupa, Revelation 21. At doon sa bagong langit at bagong lupa, tayo'y lalakad. Ang syudad mga kaibigan, ang syudad mga kaibigan ay dalisay na ginto or pure gold. Hindi mo ba gugustuhin na mapunta sa kaharian ng Diyos, sa kanyang pangako? So kailangan mo mga kaibigan na magbago. Dahil hindi mga kaibigan, makakapasok doon sa anumang paraan ang gumagawa ng mga karumal-dumal, mga kasuklam-suklam, mga pagsisinungaling, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa mga hindi mananampalataya sa Diyos. Tingnan mo mga kaibigan, hindi ka ba mananampalataya pagtingin mo sa mga napakagandang tanawin ito?
Di ba't ang Diyos ang gumawa nito mga kaibigan? So kailangan lamang po mga kaibigan na tayo'y manampalataya at pagsisihan ng ating mga kasalanan. At higit sa lahat mga kaibigan, ang ikatlong paraan mga kaibigan, upang tayo ay maligtas mga kaibigan, upang tayo ay maligtas, kailangan tayo mga kaibigan ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Gawa chapter 2 verse 38. Kailangan mga kaibigan, si Jesus Christ mga kaibigan ay naglakbay ng 105 kilometers papunta sa Ilog Jordan upang magpabautismo kay Juan Bautista. At ibig siyang sansalain, ayaw na ni Juan Bautista na magbautismo siya kay Jesus Christ. Ngunit sabi ng ating Panginoong Diyos, hayaan mo ngayon sapagkat ito ang pagtupad ng buong katwiran. Ibig sabihin ang pagpapabautismo sa tubig, gaya nito mga kaibigan sa maraming tubig, ay isang pagtupad ng buong katwiran. Ito po mga kaibigan ang paraan ng pagpapabautismo. Yung pastor mga kaibigan ay lumulusong dito sa tubig at sinasabi ng pastor, ikaw ay babautismuhan ko sa pangalan ng Panginoon Hesus sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Yun po mga kaibigan. At kung tayo po ay mabaptize na mga kaibigan, kailangan po natin ay magsimba palagi, magpatuloy sa gawaing Kristiyano upang tayo mapuno ng banal na Espiritu Santo. At kailangan magpatuloy tayo makisama sa mga Kristiyano na gaya nito mga kaibigan, na ang kaligayahan lamang ay pagsunod ng kalooban ng ating Diyos. Di ba't masaya mga kaibigan? Tingnan mo ang ating mga kaibigan dito. Di ba't masaya sila mga kaibigan? Kaya ano na ang gagawin natin? Kailangan tayong maglingkod sa ating Diyos sapagkat lupa may, langit na rin. Napakasaya. Wala na tayong bisyo, kundi mga kaibigan, pwedeng magsaya sa magitan nito, ngunit wala ng mga inuming nakalalasing. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat.